Hello everyone! Welcome to our live. Kamusta kayo? Alright, so ngayon ay kakauwi ko lang. Okay, galing sa church. Okay, tayo ay nakipag-fellowship kay Pastor at madami tayong natutunan. Okay, kay Pastor. Alright, at the same time, okay, so we have a update. Okay, so madami tayong mga nakuhang knowledge. Okay, kay Pastor, at talaga namang blessing, okay, ang pastor natin. Okay, kaya kung sino yung mga may pastor dyan, okay, so i-appreciate natin siya. Okay, so salamat po Pastor Jonathan for the advice. Alright, and then knowledge, okay, na nakukuha po every time na tayo po ay nagpag-fellowship. Alright, so ngayon, okay, so nag-decide ako na mag-live, okay, kahit na merong church tomorrow, dahil kapag church kasi, okay, dapat maga matulog. Pero sa akin kasi parang nai-enjoy ko na yung pag-share, okay. At ngayon, okay, nasa part na tayo, okay, ng Matthew chapter 26, alright, verse 65 to 67. Okay, so ang ating kwento or pamagat ngayon ay nilibak ng mga kawal si Jesus. Alright, so verse 65 to 68. Okay, yung ating babasahin, and meron tayong pipiliin na naging lesson, okay, or naging pagpapala, okay, sa ating pagbabasa. Alright, so handa na ba kayo? Okay, please comment if you are ready na. Okay, so shoutout kay Ma'am Greta Gonzales. Alright, salamat po sa pag-tune in, and nawa ay hanggang sa pagtatapos ng ating pagbabasa ng Bible sa aking journey, pagsama sa aking journey sa pagbabasa, okay, andyan pa rin kayo. Alright, so magsimula tayo sa verse 65. Kaya pinunit ng pinakapunong saserdote ang kanyang damit. Okay, so verse 1, okay, yung mga saserdote ay pinunit nila yung damit ng Panginoon that time. Alright, dahil nga po si Jesus Christ ay ipapako nila sa krus, okay, at gusto nila siyang pagmalupitan, right? Kaya pinunit nila, okay, ang damit ng Panginoon. At sabi dito, siya ay naglapastangan. Okay, so that time ay yung mga tao, yung mga soldiers, okay, sinisisi ang Panginoon na siya ay may kasalanan and everything, okay? At sabi dito, ano pang mga patuto ang kailangan natin? Kasi this day or that time, okay, ang Diyos, okay, ay hinahanapan nila ng kasalanan ang Panginoon. Alright, dahil nga ang Diyos ay dapat ay maipako, dahil nga dapat mangyari yung salvation, okay? Pero that time, okay, dito sa ating Bible time ng Matthew chapter 26 hanggang verse 65 hanggang 68, na naghahanap, okay, yung mga tao ng kumbaga para siya ay makulong, okay, or siya ay maipako sa krus. Kasi nga nung time na to, okay, yung mga pinapako sa krus, okay, ay dapat may kasalanan, okay? Pero ang Diyos wala namang kasalanan eh. Kumbaga, naghahanap sila, okay, pero wala silang maipakita na kasalanan ng Panginoon. Kaya sabi dito, narito ngayon ay narinig nyo ang kanyang paglapastangan. Okay, in verse 66, ano ang sa palagay nyo? Sila ay sumagot at sinabi, siya ay nararapat sa kamatayan. Okay? So, yung ibang tao ay nagtatanong kung siya ba ay karapat-dapat na ipapako sa krus. Alright? Okay, kaya yung iba, okay, nagsabi na siya ay karapat-dapat na ipako sa krus. Okay? Kaya yung ibang mga tao, okay, ay na-influence na rin ng mga saserdote, okay, na gustong ipapatay ang Panginoon, na-influence na sila ay mag-oo, na siya ay patayin na rin, dahil nga gusto nilang maipako sa krus. Okay? Iba talaga kapag gumagalaw si Satan, okay, na
wala namang ginawa ang Panginoon, pero bakit sila ay nagsasabi na dapat maipako sa krus. Alright? Kaya sabi dito, sa verse 66, okay, or verse 67, pagkatapos ay kanilang dinuraan sa mukha si Jesus at siya ay kanilang sinuntok. At siya ay sinampal ng iba na sinasabi, ihayag mo sa amin, Kristo, sino ang sumuntok sa iyo. Okay? So dito ay makita natin na andito yung time na siya ay papatayin. Alright? Ang Diyos ay pinapahirapan nila. Okay? Na dapat hindi naman talaga dapat pinapahirapan ng Panginoon. Okay, that time na siya ay bago siya ipapako sa krus. Pero, kailangan kasing mangyari yung salvation or yung gospel. Kasi kung wala o hindi nangyari yung gospel o salvation, okay, wala tayong, hindi mangyayari yung biyaya ng Panginoon. Okay, or yung salvation tinatawag. Kaya kung ikaw, hindi mo alam kung saan ka papunta pag namatay ka, kailangan mong mag-decide ngayon na tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Alright? Dahil nga, yung buhay natin ay temporary lang. Kasi time will come, tayo ay tatanda. Time will come, tayo ay magkakasakit. Time will come, baka meron time na ngayon, meron bumagsak na aeroplano, mamatay tayo. O bukas, hindi na tayo magising. Kaya ngayon, kailangan natin mag-decide, okay, na tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas at magsisi tayo sa ating mga makasalanan. Okay, kasi tayo ay isang makasalanan. Kaya nga ang Diyos, okay, pinako nila sa krus. Okay? Or napako sa krus ang Panginoon at para mangyari yung biyaya ng Panginoon. At ang Diyos, okay, binayaran na yung ating mga kasalanan. Okay, kaya kailangan natin na tanggapin or magkaroon tayo ng Panginoon sa ating buhay para tayo po ay maligtas sa impyerno. Okay, sa kasi napakainit. Bakit? Kasi I have no mic at kailangan kong hindi mo na mag-electric fan para yung sound ay malinis. Okay, yung aking pag-share, okay, ng Bible para malinis. At kaya makita nyo dito na sa verse 68, okay, na sinasabi, ihayag mo sa amin, Kristo, sino ang sumuntok sa iyo. Alright? Kaya, meron tayong napili dito na verse, okay, na tumatak sa akin nung binasa ko to, sa verse 67. Nasabi dito, pagkatapos ay kanilang dinuraan sa mukha si Jesus at siya ay kanilang sinuntok. Okay? Dinuraan. Okay? Dinuruan. Siguro, ganun. Alam niyo yung ganung dura. Tapos, duduraan yung mukha ng Panginoon. Grabe, no? So, parang napaka-dugyot yung dumura sa Panginoon. Okay? Alam kaya na Diyos yung dinuduroan nila. Di ba? Ano pa? Okay? Siya ay kanilang sinuntok. Sinuntok nilang Panginoon. At ano pa? Siya ay sinampal ng iba. So, ang Diyos naghirap siya para bayaran yung ating kasalanan. Okay? Ang Diyos, okay, siya ay napako sa krus. Okay? Magiging useless yung pagpako sa krus. Okay? Useless yung ginawa ng Panginoon kung tayo mismo ay hindi natin siya tinanggap bilang Panginoong tagapagligtas. Bakit? Kung hindi natin tatanggapin, papapasukin ang Diyos sa ating buhay, useless yung ginawa ng Panginoon. Okay, useless yung dinuraan siya, useless yung sinuntok siya, okay, kinalagkad, pinunit yung damit, okay, useless yung lahat. At ang mahirap pa, pupunta tayo sa impyerno. Mahirap yung ginawa nila sa Panginoon that time. Pero ang Diyos nagtiis para sa atin. At ako, naawa ako sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya we are here to share the gospel or ang mabuting balita. Okay? Kaya dapat, kailangan natin na mas lalo pang maintindihan, okay, yung salvation. Kaya we are here na i-explain, okay, yung gospel, okay, para tayo ay sabay-sabay na maligtas sa impyerno. Kung ikaw, okay, hindi ka niniwala na mayroong Panginoon, hindi ka pa
na na-convince ng iba, I am here to convince you na mayroong Panginoon na magliligtas sa atin sa impyerno. Dito napakainit na. Paano pa kaya sa impyerno? At nung binabasa ko to, ay kumbaga ini-imagine ko yung ginawa nila sa Panginoon na parang wala man lang paggalang. Pero wala eh. Kailangan mangyari yung gospel. Okay? Hindi pwedeng hindi mangyari. Okay? Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ibinigay niya yung buhay niya para tayo ay maligtas sa impyerno. Para bayaran yung ating mga utang, ating mga kasalanan. Alright? Kaya, nawa tayo ay makita natin yung sacrifice ng Panginoon para sa ating buhay. Dito sa mundo, is a temporary. Okay? Dapat, huwag nating sayangin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Alright? Kailangan natin na i-appreciate yung ginawa ng Panginoon. Alright? Tanggapin natin siya bilang parang tagapagligtas. Okay? Okay, yung ating verse ay nakita kanina na sinampal, sinuntok, tinuraan. Yun ay pagpapakita, okay, nang hindi siya lumalaban na kailangan niyang mangyari yun para tayo ay maligtas. Okay? Kaya nawa tayo ay sabay-sabay na purihin ang Diyos at paglingkuran siya. Okay? Kung ikaw bago ka sa aking Facebook page, okay, dito natin malalaman yung katotohanan because we have a Bible base. Okay? Ito reference ko, pero ang Bible na ginagamit talaga natin is King James Version 1611. Alright? Mahalaga po ang Bible sa ating buhay. Kaya we are here, okay, na kasabay ko kayo sa aking pagbabasa, sa aking journey. Alright? Para balik-balikan natin, para tayo magkaroon ng knowledge, maging pagpapala sa atin, especially sa akin, nagiging blessing to sa akin. Kasi mas lalo kong naiintindihan, mas lalo kong na-appreciate yung ginawa ng Panginoon sa atin. Okay, siya ay nagpakumbaba. Okay, siya ay naging good example sa atin na kahit anong mangyari, kahit anong gawin nila sa atin, suntukin, okay, duraan, okay, habang tayo nag-share ng gospel, okay, tayo ay nagbibigay ng tracts, pupunitin yung tracts, yung word of God. Pero ang Diyos hindi siya bumawi, kundi siya ay nagpakumbaba. Nawa, ganun din tayo. Magpakumbaba tayo. Okay, wag tayong maging malupit. Okay, tayo ay manindigan. Okay, wag tayong makipag-away. Batuhin natin sila ng mabuti kahit tinitignan nila tayo ng masama na hindi dapat yan. Batuhin pa rin natin sila ng mabuti. Maging positive tayo sa lahat ng mga nakikita natin, okay? At especially, tayo ay magtiwala sa Panginoon. Meron tayong Panginoon, di ba? Ang Diyos na lang talaga yung nakakaalam. Ang Diyos yung magja-judge, okay? At ang Diyos yung ating tagapagligtas. Wala nang iba. Hindi ako yung magliligtas sa inyo. Actually, kanina lang nag-share ako. Okay? Nag-share ako ng salvation. Meron akong disciple na 4-5. Okay? After youth hour. Okay? Ilang beses sila nagsimba. Ilang beses silang nakapakinig ng word of God. Pero nalungkot ako that time. Kasi yung feeling na sinusundo mo sila lagi. Yung feeling na sasayang ka, hindi naman sila sasayang oras, kumbaga nagbibigay ka ng effort, naghihintay ka, maaga kang nagsusundo, tapos hindi pala sila ligtas sa impyerno. Kaya that time, okay, na-convict ako to share the gospel, the word of God, ang katotohanan na merong magliligtas sa atin sa impyerno once na tayo ay namatay. Tinanong ko sila, itong totoo, alam niyo ba kung saan kayo pupunta pag namatay? Hindi. Kaya that time, yun na yung time para malaman nila na merong Panginoon tagapagligtas. Na ang Panginoon ay nagpakumbaba, dinuraan, sinuntok, pinunit yung damit. Okay? At kanina, tinanggap nila ang Panginoon bilang tagapagligtas. Praise the Lord dahil ilan sila, 4-5 na tumanggap sa Panginoon.
At nakita ko dun yung gawa ng Holy Spirit. Yes, sabi ko sa kanila, sayang yung mga ginawa nyo or whatever na parang ilang months, ilang days, week ko kayo sinundo. Tapos hindi pala kayo ligtas. Sabi ko, dapat bago kayo umalis, bago kayo, hindi ko kayo makasama in the future. Pero sana ngayon, alam nyo na kung saan kayo pupunta pag namatay. Sana ngayon, alam nyo na kung saan kayo magtitiwala. Okay? Kung sino talaga yung pagkakatiwalaan nyo. Okay? Yung pinupoint ko ay ang Diyos. Kaya nung time na yun, grabe yung Holy Spirit nangungusap. Nung ako ay nagsishare sa kanila, mga young people, talagang nandun yung gawa ng Panginoon na ito na yung time na hinog na yung kanilang puso. Ito na yung time para maligtas sila. Sabi ko sa kanila kanina, okay, so tayo niligtas na ngayon, okay, at this is the time, okay, to magpapabaptize. This is the time to serve God, to follow God. Kasi nga, ligtas na tayo at totoong anak tayo ng Panginoon. Okay, kaya hoping and praying lahat ng aking disciple, okay, lahat ng aking sinisiran ng gospel ay totoong tumanggap sa Panginoon. Kaya praise the Lord, okay, sila Pangilito, Ella, sila Marlon, MJ or JM, and then si Archie. Okay, kung nanonood kayo, praise the Lord sa inyong buhay dahil hindi kayo nagsasayang ng oras, okay? Hindi sayang yung pagpunta nyo sa church at hindi sayang especially yung pag-disciple ko sa inyo. Praise the Lord and praying na sabay-sabay tayo lumugo sa pananampalataya. Okay? Kaya salamat sa Panginoon dahil siya ay nagpakumbaba kahit dinuraan, sinuntok, alright? Siya pa rin ay nagpatuloy. Napako pa rin siya sa krus para bayaran yung ating kasalanan. Alright? At salamat sa inyong pakikinig at panonood. Okay, kung bago ka lang sa aking Facebook page, may YouTube channel din ako. Pwede mong balikan ito or i-replay. Okay? At pwede kang matuto. Okay? Through our Facebook Live. Alright? So, nawa ay makatulog po kayo ng maayos. Alright? Alright? At tomorrow is Sunday. Sunday is for the Lord. Okay, so you tomorrow. Okay, so if you want to church, go to church. Okay, so meron kaming church dyan sa Paniban Zone 2, Lighthouse Bible Baptist Church. Okay, meron din kaming Facebook page. Okay, Lighthouse Tayub. Kung gusto nyo kung nasa malaya kayong lugar. Okay, nasa ibang bansa kayo, pwede kayong bumisita sa aming Facebook page. Okay, ng church namin para makapakinig ng Word of God or preaching. Alright. So, God bless and see you